puno ng Dito, ang kwento naman nila, minsan daw nawawala ang biren sa morong, tapos makikita uli, meron siya yung may mga yung damo na dumidikit sa laylayan ng damit. May mga ganong kwento na nawawala ang biren. Wala po tayong tinuturong sambahin ng mga kahoy, ng mga rebulto. At hindi na naman natin sinasamba yung mga rebulto. Yung mga namiminta sa atin nagsabi nun, baka sila gumagawa. So hindi po natin... Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na makasama ko si Adrian. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan at ng Espiritu na patuloy mo binibigay sa Kanya at sa aming lahat. Sana, Panginoon, lahat ng aming mga pagkukwentuhan ngayon tungkol sa mahal na Birhen, tungkol sa aming pananampalataya, ay naayon sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Birhen ng Sapaw, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Welcome again, Father Reynante Tolentino sa ating program Storyang Katoliko. Isang pribileyo ulit na makapanayam ka. Dapat last week pa to kaso na-aksidente ako. Pero ngayon, dahil sa tulong ni Mama Mary ay mabilis ang recovery ko at natuloy natin to ngayong araw na to, Padre. Ako personally, Adrian, tonto ako kasi nakita na maayos ka na. Pinakaba mo kami, lahat ng mga fans mo, kinabahan sa ginawa mo. Kaya sa susunod, makikinig kasi yung magandang asawa. Amen. Amen. Siya ang iyong angel. Kala ko si LeBron James ako nun. Takbo ko ng dalawa, biglang yun, hindi ko na natandaan yun. Parang natandaan ko na lang sa ospital na ako. Thank you sa mga prayers at syempre sa dasal ng ating mga ka-faith. Parang milagro talaga, Padre, na walang nakita CT scan, walang kahit ano. Medyo masakit lang pero yung ganong kalakas na impact. Amen. Sinalo ka ni Mama Mary. Amen. Padre, sa ating mga viewers ngayon, I'm sure marami sa'yo ang nakilala ka na dahil nga nung ilang beses na rin kitang na-interview sa ating programa. Yeah. Simula pa sa Birhen ng Antipolo, mula nung kasal nila John Lloyd sa... Popoy at saka si Basha. Popoy Basha sa One More Chance. Second chance. Yun, dun. Dahil ikaw nga yung paring nagkasal sa movie. Buka pwede ka magpakilala muna ulit. Kasi nasa bagong parokya ka na ngayon, Padre. Ako po si Father Nanti Tolentino, ang rector at parish priest ng Dambana ng Birhen ng Santo Rosario, ng Birhen ng Sapaw dito sa Cardona, Rizal. At nire-represent ko rin po lagi ang Association ng Catholic Shrine and Pilgrimages of the Philippines. Bali, ikaw yung current president ng... ACSP. Yung mga rektor at saka ng mga dambana sa buong Pilipinas. Mga shrines. Siguro sa ating mga viewers na medyo hindi familiar, ano ba yung role mo dyan, Padre? Ako po yung alipin ng mga rektor sa buong Pilipinas. Meron po tayong mahigit 300 na dambana, national at saka diocesan, at meron din po mga basilica, minor basilicas. Meron po kasing association yon. Ang pangalan po ay ACSP, o Association of Catholic Shrine and Pilgrimages of the Philippines. Ako po yung alipin nila ngayon. Kasi sa mga viewers natin, ako dati medyo ngayon ko lang din nalaman yung minor basilica, shrine. Siguro, Padre, baka pwede mo bigyan ng background yung ating mga viewers. Paano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng pag-basilica, pag nakilala ka shrine, international or national shrine? Isa lang naman ang dambana sa ating simbahan. Meron nga lang diocesan, may national at saka may international level. Pag po diocesan shrine, ibig sabihin yung debosyon doon sa imahen doon ay doon lang sa local diocese at declared by yung local ordinary ng bishop. Pag naman naging national shrine yung isang dambana, ibig sabihin yung devotion niya ay pang buong Pilipinas. Ang nagde-declare po nun ay ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. At meron po tayong kaisa-isang international shrine sa buong Southeast Asia at sa buong Pilipinas. Yun ay ang Antipolo. Napadeclare natin yon at ang nag-declare naman nun ay ang Pope. Ibig sabihin yung devotion sa kanya ay recognized at laganap sa buong mundo. Ngayon naman yung minor basilica, katulad nga, maraming binuksan na Jubilee Church, yung major basilica sa Roma. Outside Rome, nagde-declare ng basilica, pero minor na lang. Ina-apply din yon ng isang diocese sa Catholic Bishop Conference, sa Permanent Council,
Tapos, dinadala yun sa Rome for approval. Please ngayon medyo na-brief ang ating mga viewers. Kasi nagulat din ako nung, di ba yung Quiapo Black Nazarene, nakaka-declare lang nila na National Shrine last year, no? Last year. So nagulat ako na ganun kalakas yung devotion niya. Pero bakit ganun, Padre? Yung kasing simbahan sa Quiapo, matagal na siyang minor basilica of Black Nazarene. At parokya ni San Juan. Pero minarapat ni Cardinal Advincula na pa-declare siyang national shrine para yung pagdalaw ng mga tao doon. Kasi pag shrine ka, pag dambana ka, meron kang mga indulgence na natatanggap. Yes. Pag pumupunta doon yung mga deboto. Kaya malaking bagay na siya naging national shrine para continuous yung natatanggap nilang blessings, indulgence doon sa dambana. Kasi inisip natin pag shrine talagang pinupuntahan yan. Hindi pa siya shrine pero Dinadayo na talaga. Pag-usapan naman natin yung sa Birhen ng Sapaw. Pwede mo kwentuhan kami yung sa story ng Birhen ng Sapaw? Itong dambana ng Birhen ng Sapaw dito sa Cardona ay dati itong bahagi ng Morong, Rizal. Ito daw ay parang barangay lamang ng Rizal na ang tawag sa kanya ay Sapaw. Pero noong 1872, naging parokya ito. Dati, nung siya'y kapilya ng Morong, San Francisco yung pangalan ng chapel. Pero nung maging parokya siya noong 1872, ginawa siyang Santo Rosario Parish. Pero sabi doon sa kasaysayan, still, kahit naging parokya siya, under pa rin siya ng Morong. Hanggang sa dumating na yung panahon na nagkaroon sila ng sariling pare. At ang title nga ng Sapaw, ng Birhen ng Sapaw, ay galing din sa lugar at galing sa Mahal na Birhen. Kasi ang kasaysayan, meron daw larawan ng Mahal na Birhen noon sa Morong na dinadala dito sa Birhen ng sa Sapaw o sa Cardona tuwing harvest time. Kapag daw narito siya, tumaasapaw talaga yung biyaya. Umaapaw yung harvest ng mga palay, ng isda. Kaya nga pag tinignan mo ano yung sapaw, di ba kapag nagsasaing tayo, pag sumasapaw na yung sinaing, maluluto na siya, di ba? Kumukulo na. Pero hindi ng palay, pag sumasapaw na yung palay, maluluto na siya. Kaya nga lagi kong sinasabi, simulang dumating ako dito, sa Birhen ng Sapaw, biyaya ay umaapaw. Amen. Ito yung image na yun. Ito yung replica ng image namin. Yung original po talaga na ivory nasa altar. Paano nagsimula yung devotion sa Birhen ng Sapaw, Padre? Ngayon, 152 years na sinasabi nila talagang mayroong debosyon sa mga... Alam mo ng mga Pilipino, tayo yung mga maka-ina, di ba? Tayo yung Pueblo Amante de Maria. At ginamit naman talaga ng mga misyonero ang Mahal na Birhen para hikayatin ng mga tao, papalapit sa simbahan. Kaya sa history, matagal na yung debosyon sa Birhen ng Santo Rosario, sa Birhen ng Sapaw. Meron bang parang mga milagrong naugnay sa intercession ni Mama Mary sa Birhen ng Sapaw? Walang masyadong classic na sabihin na nating talagang miracle na masasabi. Parang sa Antipolo na nakita sa puno ng dito, Antipolo. Ang kwento naman nila, minsan daw nawawala ang Birhen sa Morong, tapos makikita uli. Meron siya yung damo na dumidikit sa laylayan ng damit. May mga ganong kwento na nawawala ang Birhen. Pero sa tingin ko, ang isa talaga sa milagro o himala ng Mahal na Birhen dito sa Sapaw ay isa yung naging parokya siya, naging isang bayan yung Cardona. Kumbaga nakapagsarili siya at naalagaan kasi yung mga tao kapag ka naging parokya ka. Itong mga recent events dito sa simbahan, nung maging dambana siya, biyaya yun sa kanya, na pwede natin sabing himala. At yung nakoronahan siya episcopal, tas canonical. Yung application nito ng canonical coronation, halos 2 months lang. Lumabas ka agad yung approval ng Rome. Galing. So, sa ngayon, marami siyang mga blessings, marami siyang mga biyaya. Na makita mo, natitipon niya yung mga tao. Na pagsasama-sama niya yung mga Kristiyano. Naalala ko bigla na yung sa homily mo, parang di pa rin nagbahatong lugar na to. Sa ngayon, hindi siya inaabot dito. Di ba, usually maraming mga lumulubog na mga simbahan. Pero awa ng Diyos dito, hindi naman daw umaabot dito. Siguro din dahil sa tulong din ng Mahal na Birhen. Di ba yung simbahan, usually yung mga tao doon tumatakbo eh. Right. Sa image niya, talagang nakadesign siya. Mayroon bang ibig sabihin yung image ng Birhen? Ang imahe talaga ng Mahal na Birhen ng Sapaw ay parang kamukha ng Santo Rosario. Actually, Santo Rosario talaga siya. Mahal na Birhen, tapos may buhat-buhat niya si Baby Jesus. At ang debosyon sa kanya talaga ay
pagdarasal ng rosaryo. Kasi nga Our Lady of Most Holy Rosary. Ito yung sa October na, October 7 ang di ba, yung President. sa Battle of Lepanto. Yeah. And ano yung tingin mo naging impact nung simulan na tayo itong simbahan to sa mga komunidad dito, sa mga tao dito? Nabuo nga siya kasi hindi nga siya sa noong 1500s, hindi siya sariling bayan eh. Hindi siya hiwalay eh. Parang baryo lang siya ng Morong eh. So ang impact nun sa mga tao, naging isang bayan siya, bagamat hindi siya ganun kaunlad na bayan. Pero tahimik na bayan, payapang bayan, na masagana siya kasi meron siyang lake. Meron silang palayan. Doon ngayon, upang ang palay nauubos. Pero yung pangingisda, hanggang ngayon, narito pa rin. Hindi ba, ang Manila, dependent tayo sa Laguna de Bay. So, hanggang ngayon, marami pa rin harvest na na-attribute sa mahal na biren. Harvest ng bangos, tilapia, kandule. Kasi malapit sa lake. Yun. Sabi mo, narinig ko rin noon ng unang homily mo dito, na dito ka unang na-assign na nung ikaw Seminarista. sisimula pa lang. Yung aking first summer apostolate, dito ako naka-assign. So ano yung tingin mo realization mo, nandito ka ngayon, Padre? Baka huling assignment ko na to. Kasi binalik na ako dun sa una kong assignment na. Pero noon po, seminarista pa lang po ako noon. First summer apostolate, 1 month yun dito. Yung official na fiesta is October 7. October 7 talaga, Padre. Meron ba mga parang mga tradisyon na ginaganap tuwing fiesta, pagbire ng sa bire ng Merong parada ng sapawan. Yung mga para mga cultural dancers. Yung mga, ang maganda rito, nagpa-participate yung mga schools, yung mga hospital, bumubuo sila ng group para dun sa Sapawan Festival. Na masaya talaga siya. Tsaka, Adrian, kasi yung piyesta ng bira ng Sapaw, dito kasi may secondary patron, si San Francisco. Remember, originally, chapel siya ni San Saint Francisco. Francis of Assisi. Kaya si San Francisco, ang piyesta niya October 4. Okay. So, mauna muna siya, si San Francisco may pagoda sa lake. Sumasama doon ng birhen. Sa pagoda sa lake. Tapos pagdating naman ng October 6 and 7, yun na yung fiesta ng mahal na biren. Dispirasyon sa pawan, tapos kinabukasan misa. Okay. So, meron din kayo sa mga hayop kasi St. Francis. Yes. Na pag tinignan mo, konektado kasi para sa lawa, para sa mga isda. Correct. Ang ganda nga nung combination nilang dalawa eh. Meron nga kaming nakikitang debosyon dito dati na magkasamang San Francisco tsaka Nuestra Señora de Peregrina, Our Lady of Pilgrims, na umiikot daw dito yon. Magkasama silang dalawa. Image yon ng San Francisco at saka Biren ng Santo Rosario. Na mahal na Biren. Yeah. Actually, yung Santa Peregrina ay Immaculate Conception yung ano niya, itsura. Pero may hawak siyang baston kasi siya yung Our Lady of Pilgrims. Bali dito sa Cardona, ilan lang yung simbahan dito, Padre? Isa lang yung main church, itong dambana ng Biren Santo Rosario. Ito talaga yung main. Pero meron kaming 10 kapilya nakapaligid dito sa mga sitio. So far, kamusta naman ang pananampalataya ng mga tao dito, Padre? Malakas yung debosyon at pananampalataya ng mga taga rito. Kasi yung mga Sunday Masses, marami nagsisimba. Kaya lang, yung iba, pag mga daily, kasi working sila sa Manila eh. O working sila sa ibang lugar, sa ibang town. Majority teacher o principal. So wala sila dito pag Monday to Friday. O umuwi sila gabi na. Pero pag weekends, malakas yung marami nagsisimba. At mababait ang mga tao kasi madali silang kausapin. Mga simple lang yung mga tao. And siguro... Kasing bait mo. Siyempre, mana sa'yo. Ulitin ko ulit ito tanong. Natanong ko na sa'yo nun eh. Tingin mo bakit mahalaga ang debosyon natin kay Mama Mary? Kasi di ba, ang lahat naman ng title ni Mama Mary, isang Mama Mary lang naman yan. Hindi dapat yan parang competition na mas powerful ang prayer ni Birhen ng Sapaw or Birhen ng Antipolo. Bakit mahalaga ang debosyon natin sa mahal na ina para mapalapit tayo kay Jesus? Napakahalaga ng debosyon natin sa mahal na Birhen kasi talagang iba yung may nag-aakay sa atin papunta kay Jesus. Alam natin yan, may mga first world countries na inalis nila yung devotion, o humina yung devotion, humina rin yung pananampalataya. Kumbaga, talagang napakalaking tulong ng debosyon sa mahal na Birhen para makalapit ang tao sa ating Panginoong Jesus.
Pero hindi natin sinasabing hindi ka pwedeng dumiretso. Pwede naman dumiretso. Kaya lang siguro talagang nature natin mga Pilipino na tayo makananay. Di ba? Pag may problema tayo, sabi mo sa nanay mo. Pag may kailangan ka, nanay mo. Puro nanay mo. Pag yung tatay, nandiyan lang siya, provider lang siya. So nakita siguro ng mga misyonaryo na talaga meron tayong makananay tayo. Ang bilis nating tumakbo sa nanay. So ganun din, nadadala tayo kay Jesus dahil sa mahal na biren. Pero pwede po tayong dumiretso kay Jesus. Hindi lang sinasabing hindi tayo pwedeng dumiretso. Right. Pero mas maganda, meron tayong kasama, kamanlalakbay, nanay, papunta kay Jesus. Meron ba mga parang special na dasal or nobina sa Birhen ng Sapaw? Merong dasal, merong nobina para sa kanya. Pagka nobinaryo, dinadasal sa kanya. Kilala kita sa tuwing pupunta ka sa iba't ibang na-assign ka sa ibang mga parokya or shrine. Nagkakaroon na parang mga outreach. Ngayon dito sa Birhen ng Sapaw, ano yung mga ginagawa o niluluto mong plano? Dumating ako dito noong September 1, tapos before December, nabuo na namin ng grupo ng mga kabataan dito, mga sakristan, mga sokom, mga youth. Nakabuo na kami ng mga members at ang tinawag nila yung sarili na sakada. Di ba yung mga sakada, sila yung mga farmers. Sakada. So, tinawag nila sila yung sakada, saka at isda. Kumbaga, mga farmers, mga laborers ng mahal na biren. At binuo namin yung hapag sapaw. Hapag ng biren ng sapaw. Parang hapag-asa yung sa national, di ba? May hapag-asa yung feeding program. At napakaganda nung response sa mga tao dun sa hapag sapaw ng December. Maraming nagbigay ng bigas, dilata. Nakapagpadala pa nga kami sa sa Catanduanes. Layo. Nakapagpadala pa kami ng halos 1,000 tao yata nabigyan doon. Ang dami nabigyan ng... Wow. Kasi 100 ka bang bigas, as mga goods. May nagbigay na taga rito, pinadala namin doon. Tapos dito rin, marami pa kaming napamigay sa mga talagang nasa laylayan ng Cardona at nasa lake. Parang yung biyaheros na doon sa San Antipolo. Sa Birhen, Hapag ni Maria. Hapag ni Maria. Bakit sa tingin mo mahalaga yung mga outreach na ganito, Padre? Sa mga dambana, simula nung maging president ako ng ACSP, ini-encourage namin yan. Kasi yun ang panawagan ni Pope Francis. Na yung mga dambana ay maging powerhouse of evangelization. Hindi lamang siya pinupuntahan para magdasal, para magdebosyon, kundi maka-evangelize din ng mga tao. Ma-evangelize ang tao sa shrines at makapagkawang gawa. Kasi lagi natin sinasabi, di ba, maraming nangangailangan. Kaya kailangan tayong tumulong. Right. Sa mga dambana, maraming tao, maraming dumadating. Kaya mas maganda talagang mag-produce siya ang bawat dambana ng outreach, ng programa na sasabihin natin, konti lang yan, Father, parang maliit lang. Mabuti na po yun kaysa wala. Di ba? Anong sabi ng Pondo ng Pinoy? Kahit maliit, basta malimit, papuntang langit. Amen. Actually po ngayon, marami pa kaming bigas na pwede natin pamigay. Oo nga, kung dami nakikita dito. nyo lang dito sa loob ng aming pinag-shootingan, sumusobra, talaga pong sobra-sobra yung biyaya. Amen. Umaapaw. Kaya sapaw. Sapaw. Pasapaw na. Anong salita yung sapaw ba, Padre? Hindi ko pa siya masyadong pero yung tawag nga sa Cardona ng araw, sapaw. At di ba pag nga sumasapaw yung palay, o yung mahihinog na, yung sinain pag maluluto na. So, hindi ko pa siya na-check ko na talaga yung direct translation. Pero sa gamit, malapit na, harvest na. Paluto na. Kasi nakapaligid dito mga magsasaka. Tas Parang biyaya na, isda. nandiyan na. So far, Padre, sa ilang buwan ka na ba nandito na na-assign? October, November, December. 3. 3 months. Ano yung tingin mong memorable na-experience mo na dito? Yung mga dalaw sa PAO. Kasi alam mo dito, rin walang pondo eh. So naisip ko, alam nga naman magtulog lang ako dito, siguro baka lumobo ako rito, di ba? So kasi si St. Francis, meron siyang sa libro niya na nabasa ko. Nag-evangelize siya, pero naglalakad lang siya, pupunta sa palengke, nagpapakita lang yung mga brothers. Kasi uuwi sila. So ako, yun ang naisip ko na dalaw sa PAO. Magsusuta na ako, tapos pupunta ako dun sa mga bahay-bahay, ikot-ikot lang. Nakikita ko ngayon. Tapos babating ko yung mga tao. Tapos mostly mga nasa laylayan talaga, yung mga bahay nila, kawayan, sahig nila, kawayan. Or lupa lang yung sahig nila. Oo. Kaya
yun yung ginagawa namin na parang memorable sa akin kasi marami ako na-encounter doon na mga buhay ng tao, yung kung ano talaga yung level ng mga tao. Yun ang memorable sa akin, yung hapagsapaw. Ay, yung dalaw sa pao at saka itong hapagsapaw. Yung nasa laylayan talaga, Padre. Na alam mo talagang hindi mo kayang solvein lahat eh. Kasi pagpagawa mo ka na ng bahay yun, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, total wala tayong pera, eh di yung apostolate of present. Paano yung adjustment mo na from dito ka sa cathedral tapos napunta ka dito? Parang very opposite eh. Paano yung naging adjustment mo doon, Padre? Madali kasi ako mag-adjust eh. Kahit nga po sa pagtulog, madali ako matulog. hindi ako mahilig ma-homesick. Hindi uso sa akin yun. Basta pag gusto ko na matulog, tutulog na ako kahit saan ako eh. Ganun din, sa parish kasi, sa akin kahit saan eh. Kahit Madali ka ma-detach? Kaya ako. Madali ako doon. Hindi ako attached sa mga bagay-bagay, sa lugar. Kahit yung, minsan nga, bibigyan mo ko ng isang bagay. Madali ko mapahingi yun. O minsan kahit binili ko yun, ayoko na, hindi ko na ginagamit to. Pati yung mga hayop mo, no? So, hindi ako masyadong attached sa mga bagay-bagay. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na. You know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy na for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging milyonaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich quick scheme. Hindi po. Kung gusto niyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. Ano ba dapat tamang mindset ng isang parish priest? Kasi di ba parang mahirap yun pag lalo na kung 10 years ka doon or matagal ka sa isang lugar. Sa akin, sa assignment, less expectation, less frustration. At kailangan mo talaga ng obedience. Kasi kahit saan ka dali ng obispo eh. Yes lang. Sumunod ka lang. Kasi pinagdasalan ng obispo yan, pinagdesisyonan niya yan. So sumunod ka lang. Napakahalaga sa mga pari yung masunurin ka. Na may mga times na pwedeng ayaw mo o gusto mo, pero ang mahalaga sumunod ka. Yeah, parang pagsunod kay Mrs. Amen. Obedience, yes. Yes, Lord. Yes, Lord.
Tingin mo, Padre, ano yung pinagkaiba ng Birhen ng Sapaw sa ibang devotion? Siguro, unique siya in a sense na dahil ang pinopromote niya yung harvest Sa palaisdaan, sa palay, parang biyaya yung pinopromote niya. Pero in general, as Mama Mary, yun pa rin yung talagang inaakay niya tayo lahat sa ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario, na pagninilayan natin yung misteryo ng buhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagsisimba, natatanggap natin si Jesus. So generally, talagang ang Birhen ng Sapaw, katulad din ng lahat ng mahal na Birhen, dadalhin niya tayo sa kanyang minamahal na anak. Sa mga deboto dito, Padre, sa mga kwento nila, baka pwede ka ma-share ano bang mga na-experience nila sa pagdedebosyon sa Birhen ng Sapaw? Lagi lang nilang sinasabi na talagang meron silang nanay. Meron silang ina na lagi nilang kasama sa buhay. Lalo na yung mga nag-abroad. Marami kasi dito nag-abroad Dahil mahirap yung town. Marami nagpumilit mag-abroad, nagpunta sa Amerika, sa ibang bansa. Okay. Nag-nurse, nag-OFW. Na talagang nagpapasalamat sila sa mga Birhen. Sa walang sawang pagtulong sa kanila. So, tas bumabalik sila dito. Ano yung tingin mo magiging mensahe mo sa mga deboto dito sa lugar nyo or sa mga taong gusto makilala sa Birhen? Gusto pa makilala yung Birhen ng Sapaw or paano sila pwedeng makapunta dito, makita tong magandang dambana? Sa mga deboto dito sa Cardona, huwag tayong titigil pagsimba linggo-linggo. Kasi bilang deboto ng mahal na Birhen, napakahalaga sa atin ang pagsisimba. Ang tunay na deboto ni Maria ay merong debosyon sa banal na Eucharistia. Kasi kung wala kang debosyon sa banal na Eucharistia, hindi ka totoong deboto ng mahal na Birhen. Kasi katulad ito, hawak-hawak niya si Jesus. So si Jesus talaga yung binibigay niya sa atin. So kung deboto tayo ng mahal na Birhen, dapat nagsisimba tayo linggo-linggo. At sa mga deboto naman po sa ibang lugar, ang dambana po namin ay bukas para sa inyo, sa inyong pagdalaw, para makakuha din kayo ng mga indulgence dito sa aming dambana. At laging na dito ang mahal na Birhen, tulad ng iba pang mahal na Birhen sa ibang lugar sa Pilipinas, para tayo samahan sa ating paglalakbay sa ating Panginoong Jesus. Lalong-lalo na po ngayon, panahon ng Jubileo. Jubilee Year of Hope. Alam naman natin, ang pag-asa natin ay si Jesus at doon tayo dadalhin ng mahal na Birhen. Amen. Pero nabanggit mo, di ba, na hindi siya part ng Jubilee Door, Padre? Hindi. May pinili lang si Bishop na 14 na simbahan sa diocese para maging Jubilee Church. Actually, hindi Door, Jubilee Church. Jubilee Church. Okay. Jubilee Church. Pero may indulgence na binigay dito. Dahil shrine. Okay. So, iba pa yung sa Jubilee. Yeah. Paano nila pwedeng makita yung mga social media pages? Or paano sila pwedeng mag-support sa mga ginagawa niyo, yung mga ministry? Meron po kaming page, yung Diocesan Shrine of Our Lady of Holy Rosary, Birhen ng Sapaw o dito sa Cardona. Hanapin nyo lang po yon sa Facebook. At paki-like po at paki-share yung aming page. At makikita nyo rin po doon yung mga programa namin. Ang sisipag po ng mga sokom namin dito. Kasi masipag po si Patrick at saka yung mga kasama niya. Amen. Paano sila pwedeng mag-support sa mga social work niyo, Padre? Chat nyo lang po yung page namin o chat nyo po ako personally sa aking Facebook. At i-recognize po namin yon yung mga donation ninyo. Pag cash po, kailangan may resibo. Bibigyan po namin kayo ng resibo. Tapos kung galing sila Maynila, tapos gusto nila mag-DC dito, ano yung pinakamabilis na pwede nilang sakyan? Sa may crossing, meron po doon biyahe ng Cardona. Sa Cubao din, may biyahe din naman ng Cardona. Tapos dire-diretso na dito yun. Dire-diretso. Makikita nyo naman may malaking Birhen sa tuktok. Yes. Medyo traffic lang po, pero yung tunay na deboto, hindi yun nayayamot sa traffic. Amen. Bali wala ang traffic sa kanya. Siguro last question, Padre. Sa patagal mo na pagiging parish priest and rector sa mga shrine, anong title ang ni Mama Mary pinakamalapit sa puso mo? Si Maria bilang ina ng Diyos. Mary, Mother of God. Mother of God. Bakit?
Kasi yun talaga yung pinagmula ng lahat ng debosyon sa mahal na biro, yung pagiging ina ng nanay ng mahal ng ating Panginoong Jesucristo. At di ba, doon din kinuha ni Pope Francis yung pagiging ina ng simbahan. Right. At parang ang sarap na talagang merong ina ng Diyos na nanay din natin. Pero may nawa ka bang parish na ganun title? Wala. Wala, no? Oo. Ang mga parokya ako na pinagdaanan, kasi kaya hindi ko binanggit yung Antipolo, baka magalit ang Lady of the Abandon, baka magalit itong mga taga-Cardona. Galing na ako ng Lady of the Abandon, galing na ako sa Antipolo, tapos ngayon dito. Kaya, Mary, Mother of God. Amen. Safe yan, safe. Safe. Father, maraming salamat sa pagkakataon na na-interview kita at ma-introduce natin sa ating mga viewers, mga ka-faith, ang devotion sa Birhen ng Sapao. Siguro may magtatanong yung mga gustong paano sila pwede magkaroon ng image ng ganitong title. Yung shrine po namin, meron silang binibenta dito every Sunday ng mga chibi, images. Yung perong ganito na maliit lang, meron kayo? Meron po silang tinitinda. Yung shrine ministry. Sa ngayon wala pa kaming store, pero hopefully makapagpalagawa kami ng store, ng museum para sa mga nabi. Saturday ba may anticipated mass din kayo? 6 p.m. Ang mga misa po namin dito ay Sabado ng hapon, alas 6. Kapag po Linggo, alas 6 ng umaga, alas 7:30 ng umaga, alas 9 at alas 11 ng umaga. At sa hapon po, meron kaming alas 6 ng hapon. Tapos yung schedule ng confession, paano yung sa mga kasal, ganyan. Pag po Sabado ng umaga, 6 o'clock yung misa. After nun, Holy Hour and Confession. Every Saturday. Simula po na dumating ako, nilagyan po namin ng Holy Hour every Saturday. Kasi wala kami Blessed Sacrament Chapel dito eh. So, once a week na lang yung Holy Hour. Tapos confession na rin. Pero kung may mga gusto talaga mga umpisal after Mass, daily or Sundays, pinapakumpisal naman po na. Marami rin po nagpapakasal dito kasi yung simbahan namin, napakaswerte ko po, napagawa na po ito mga 6 years ago ni Father Vic Flores at saka nung buong community. Kaya maganda na po yung simbahan. Salamat kay Father Vic at saka sa mga nag-ayos, nagpagawa ng simbahan ng Birhen ng Sapao. Meron ka ba last words sa ating mga viewers bago kami humingi ng blessing and prayer sa iyo? Tayo pong lahat ay umasa sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng sinasabi ni Pope Francis ngayong Jubilee Year, Pilgrimage of Hope. Amen. Si Jesus ang ating pag-asa, si Jesus ang ating buhay. At tandaan po natin, ang ating pag-asa ay buhay, hindi siya patay. Siya'y sinilang, siya'y nagkatawang tao, nung siya'y nagpakasakit, namatay, siya'y muling nabuhay. At buhay po ang ating pag-asa, tandaan natin mga kapatid, sapagkat kasama natin siya lagi sa banal na Eucharistia. Linggo-linggo o araw-araw pa nagsisimba tayo, tandaan niyo buhay si Kristo, buhay ang ating pag-asa. At yan ang sinasabi sa atin ng mahal na Birhen, ang ina ng Diyos, buhay ang kanyang anak, kaya mabuhay din tayo sa kanya. Amen. Siguro habol na tanong, Padre, kasi magkasunod yung very popular na devotion sa Pilipinas, yung Black Nazarene and Santo Niño. And madalas tayo nababatikos ng mga Katoliko na sumasamba daw tayo sa rebulto na yun. Bilang presidente ng Association of mga shrine, ano masasabi mo dito, Padre? Wala po tayong tinuturong sambahin ng mga kahoy, ng mga rebulto. At hindi rin naman natin sinasamba yung mga rebulto. Yung mga namiminta sa atin, nagsabi nun, baka sila gumagawa nun. So hindi po natin ginagawa yun. Malakas ang ating devotion sa Nazareno, sa Santo Niño at sa iba pang imahen bilang paggalang, pag-alaala sa kasaysayan ng ating kaligtasan. So yung mga imahen po, yan yung mga ano lang yan, mga larawan yan, mga images yan, na nagpapaalala sa atin. Na yung Santo Niño, na ang ating Panginoong Hesus ay dumaan sa pagkabata. Yung Nazareno, ang ating Panginoong Hesus ay nagpasa ng krus. Pero alam natin, hindi niya na pinapasan ngayon yon. Siya ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay na. So kung may nagsasabi po na yun ay sinasamba natin, nagkakamali po sila. Wala po tayong tinuturong ganon. Baka sila po yung nagtuturo nun. Amen. Amen. Pads, thank you so much. At salamat dahil pinasingit mo ako sa oras mo kahit na busy ka. Marami kang ginagawa. At maraming salamat. So baka pwede kang humingi ng blessing and
prayer sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, salamat po sa aming pag-asa, sa aming Panginoong Jesucristo na buhay at nananatiling buhay para sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong ina, si Maria, ang Birhen ng Sapaw, ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Maraming salamat po. At patuloy niyo po kaming samahan sa paglalakbay sa buhay na ito. Patuloy niyo po kaming ingatan sa lahat ng masama, sa lahat ng panganib. At nawa, Panginoon, lagi mo kaming yakapin at mahalin. Upang patuloy din kami makapagmahal at makapaglingkod sa aming kapwa. Kasama ang mahal na Birhen ng Sapaw, ang ina ng Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Pagpalain nawa kayo at inyong buong pamilya na makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva! Amen! Thank you, Pads. Thank you.